Hello, ako nga pala si Fraser De Mesa and ako ang owner and operator ng Kwento Media. So si Kwento Media, nagpo-focus kami sa anything na may kwento, whether music, arts, or that regular person sa kalsada na naglalakad lang. Kasi naniwala ako na may kanya-kanya tayong stories and through that stories, pwede mag-inspire or mag-empower ng ibang tao. Can you tell me about how you first got involved with the Clue Entertainment and how it has evolved since? So, merong isang event na pangalan is Holidays Event, which is hosted by Kuya Roland Rongo of Balut Nation. And pumasok ako doon, tapos merong isang guy doon na bihis. Ano mo yan? Parang isipin mo binyagan, but nightclub. Ganun yung vibes na nakuha ko sa kanya. Tapos nung nakikita ko si Chris, di ko pa alam yung pangalan niya ng time na yon. Lagi siyang may dalang ala kung saan napunta, ang daming kinakausap. Tapos sabi ko, sino itong lalaki to? Medyo pangit yung first impression ko kay kay Chris, di ko itatanggi yun. Kasi kinakausap ko siya, tapos hagi siyang tingin kung saan. So parang, interesado mo pa akong kausap. Then, a year after, few weeks ago, since nung i-interview natin to, doon ko nakita na within a year, ang laki ng pinagbago ni Chris. Whether him personally or sa Clue Entertainment. And so, Clue Entertainment-wise, nakita ko siya sa online. Yung online portfolio niya. So, Instagram. And marami ako nakita mga interesting na topics and subjects na pinoproduce niya kasi nagtatakal siya ng music. So, nag-interview siya ng mga artists kagaya ni Easy Meal. And meron pa siyang part to support the community, which is basketball, volleyball, which is hindi lahat ng organizations na media ginagawa yon. Let alone dun sa way of telling a story ni Clue Entertainment. Actually, mahirap sagutin yung tanong mo kung saan ko nakikita ang Clue Entertainment within 10 years. Kasi siya lang makakalam nun. And kung ano man yung pupuntahan ng 10 years from now for Clue Entertainment, I'm sure hindi lang ako magbe-benefit dun, but lahat tayong nanonood nun. Any message for Chris? Wala. Joke. So, ang message ko kay Chris personally, knowing na he's already a dad, hindi dahil tatay na ako or whatnot, but based dun sa nakita ko kung paano yung ibang dad mag-handle ng families nila, magiging father figure at the same time, somebody who is impacting the community. So, personally, sabi ko kay Chris na just keep doing what you're doing and follow your heart. And for business or sa kanyang ventures, ang advice ko is never stop learning. Lahat meron tayong times na ma-feel mo na, oh, I'm the guy, after especially pag may accomplishment ka, which is okay. I feel like give it a day. Enjoy mo mag-inom ka, I don't care. But kinabukasan, balik ka ulit dun sa taong what's next. Yun lang yung sa akin. Always thinks what's next. Hello, my name is Fraser De Mesa. I'm from Kwento Media. You can follow us on socials on YouTube, Kwento Media, and on Instagram, Kwento Media. And you can call me tonight. Shoutout sa gang ko, Biniverse. Hi, Bini Aya. Rafael Tigno, and I'm from Vivant. Vivant, is Asian-centric platform na yun, nagbe-bridge ng mga cultures. Yun yung pinaka-main goal niya. And nasa form siya ng ngayon is website and app. And umiikot yung niya sa pag-create ng mga content related to urban lifestyle ng mga Asian descent na nasa diaspora, meaning yung sa labas ng motherland nila. Nung una kong sinimulan yung Vivant, gusto ko siya maging Filipino-Canadian-centric na magazine nung una. Yun talaga yung naging vision niya, pero nag-evolve na siya eventually. Nung una, content creation lang So, nag-venture out na siya into event production, mga digital marketing, medyo agency, mga ganun type na mga projects yung kinukuha niya. But mostly related to creating affiliate marketing content, mga ganun. Anong gusto mong maging legacy ng Vivant? Legacy ng Vivant, yung talagang pinaka-grand vision niya. Gusto ko siyang maging WeChat ng ASEAN nation. Yeah, so naalala ko, nagkakilala kami ni Clue sa Republika. Yung gabi bago yung 2022 na Taste of Manila. Nagkita kami doon, tapos inintroduce siya sa akin ni Rolly. Meron daw siyang kaibigan na entrepreneur din na mahilig sa mga hustle ventures, mga ganun. Tapos doon ko din siya nalaman yung mga pinagagagawa niya tulad nung sa party. Meron silang events na ginagawa sa Manila na related sa party na ni-invite nila yung mga artist. Yun yung pinaka-introduction niya sa akin na
main na ginagawa niya. And meron pang isa pa parang online casino. Parang yun yung nakwento niya sa akin. After nun, keep in touch lang kami. Mga nakikita ko, nagkikreate siya ng mga content, nag-sponsor siya ng mga sports events ng mga Filipino, which is ang galing. Tapos unti-unti ko siya nakitang naging active na lumilitaw na siya sa mga concert, nag-create siya ng mga content. Feeling ko, hindi para masyadong nahulma yung kung ano talaga yung type ng content na ginagawa niya. I think sa ngayon, si Clue Entertainment, nakikita ko nasa exploration stage siya nung, ito na ba yun yung tamang timpla ng content na ilalabas ko? Parang ganun pa rin yung Clue Entertainment ngayon. Grabe naman, decade, 10 taon yun. Siguro, in the next years, gusto ko makita na ma-fine-tune na ni Clue Entertainment kung ano talaga yung Clue Entertainment para makapag-drill down siya dun sa pagka-create ng content na yun. Kasi pag focus na yung pag-create mo ng content, mas mabilis mo na siya magagawa, ma-automate mo siya, at saka mate-template mo yung mga galaw mo. Tapos syempre, hopefully, mula doon sa pagiging consistent niya, pag-build ng consistency, mabibuild niya din yung brand reputation niya para makapag-attract na ng mga potential monetization dun sa kung ano man yung Clue Entertainment. Chris, thank you sa lahat na naging tulong mo this year. Tapos congrats din unang babaeng anak. Yeah, congrats tol sa yung fatherhood. Blessing yan and next level yan. Hindi lahat nakakarating dun sa level na yan. So cherish it. Yeah, professionally naman, nakwento ko na sa iyo dati na nakitaan kita ng potential sa sales. And I think nandun yung power mo. So sana ma-hone mo pa siya in the future. Punta lang kayo sa www.viveant.com and at Viveant Magazine sa lahat ng social. Pwede nyo rin akong add at Rafael Tigno sa lahat ng socials. Thank you. Alright guys, today this is my special performance and hindi na hidden yung talent ko. Joke lang. Wala akong talent. Roland Rongo, Balut Nation. So ang Balut Nation ay isang grupo na gumagawa ng content. Also, gumagawa rin kami ng events at also nagko-cover din kami ng event. So, yun yung main objective ng Balut Nation. Gusto ko makita within the community na may unity within creatives. At saka gusto ko makita yung mga creatives in the future na nagpa-prosper as ito yung career nila. Bakit mo naisip gumawa ng Balut Nation? Was there something that you saw in the past that was lacking in the community? Okay, so nung nagsimula ako, meron naman mga community pero hindi ganoon ka-friendly sa mga newcomers like me. So, nung nagsimula ako mag-photography, nahirapan ako. And then, few years in my experience, nung nagkaroon ako ng pangalan at saka confident na gumawa ng sarili kong mga photo meetups, doon ko ginawa at saka doon na nagsimula na yung Balut Nation. Kasi nakita ko yung impact ng, alam mo yung pagtulong ng kakasimula lang din na creatives. Kilala ko na matagal siya, years ago. Wala pang Clue Entertainment. So, we're in the same circle. We were playing basketball together. So, nakikita ko na siya noon. Pero, yun lang yung relationship namin. Kasi wala pa kaming something in common until umuwi siya ng Pilipinas. Pagbalik niya dito, doon kami nag-connect. And as far sa Clue Entertainment, isa ako sa mga tumulong sa kanyang i-establish yung kung ano yung vision niya, which is yung Clue Entertainment niya. So, Clue Entertainment naman, nung simula, hindi niya alam kung anong gusto niya, pero nakita ko yung passion. Binigyan ko siya ng chance. Kaya nga, I made sure na nasama ko siya sa mga meetings ko. Nung una, hesitant pa akong ipakilala si Clue. Sabi ko, worth it pa siya ipakilala. Seryoso ba siya sa ginagawa niya or all talks lang? So, after that meeting, at sa tingin ko, na-inspire ni Kuya Raf si Clue, na-inspire si Chris. And after that, doon na nagsimula doon na step by step, naging Clue Entertainment, yung Clue Entertainment. So, as far as yung growth naman, hindi ako makapaniwalang within 1 year, nagawa niya lahat. Yung peak na na-interview niya yung H-Worms, na dati na nahiya siya sa camera. And to begin with, hindi siya marunong mag-camera. So, ang laki ng growth niya within the span of 1 year. I would say, in the near future, nakikita ko and I hope na ma-manifest niya to. Pero may potential siyang maging isa sa mga reputable na Filipino media company, nagko-cover ng event, nagpo-produce ng events, tsaka nag-i-interview ng mga artists. Para kay Chris, message ko siguro, as a person, maging matatag ka kasi hindi ka lang CEO ng Clue Entertainment pero tatay ka na rin sa anak mo, asawa ka na rin sa asawa mo. Kaya mas malaki yung responsibility mo, kaya kailangan mong tatagan pa ng 10 times. Sa professional naman, kay Clue Entertainment, siguro maging intentional ka lang sa mga kilos mo. Mag-invest ka ng time na mag-prepare sa mga kilos mo. Tsaka don't hesitate na magtanong sa mga nakakaalam para ma-minimize yung mistakes mo. Hi, my name is Roland Rongo of Balut Nation. Follow nyo ako sa social media. It's gonna be on the screen. Thank you guys. Peace.
My name is Brian Tigno. I'm with Vibant, but I will be the founder of Anti-Vibe Entertainment, which is the events production, tsaka original content creation ng Vibant Corporation. Anti-Vibe Entertainment, it will be focused sa mga projects na, I would say local muna, Canadian, and how it can relate to immigrants and tell a different story para mas ma-accept nila yung culture. Legacy, I would say for events, gusto kong magkaroon ng mas maraming memories yung mga tao na maganda dun sa mga pinapanood nila, sa mga taong kasama nila, and make it like a lasting memory, maybe core memory. Yun na, kapag na-achieve ko yun, I guess masaya na ako. Una kong nakaka-collaborate or actually yung Clue Entertainment dun sa Ichiworms project when we were making an ad reel just for like promotion, which will be boosted sa mga social medias. Nung time na yun, very minimal lang yung contribution. Kung naghahawak siya ng ilaw. Pero merong isang specific na line dun sa commercial na talagang nandun siya, which is yung I like it. So, dun yung pinakatumatak sa akin with Clue. And as far as impression, I think he's a great collaborator kasi he brings people together. I think that's one of his strengths. During the Itchy Worms project, ano yung parang naging standout moments para sa'yo between you and Chris or the Clue Entertainment? Aside from what you already mentioned. The support, yung presence niya. I would say his presence. Kasi no, Ichiworms project, he was a sponsor, so I want him to use his time para talagang kumuha siya ng sarili niyang content. I-boost pa yung Clue Entertainment ng time using the project. I think na-achieve naman niya yun. So, as far as, like, if the future plans, I don't know, maybe siguro makakita pa tayo ng iba pang projects din. I think na meron siyang potential na maging multifaceted channel. Kasi alam ko magaling siya makipag-collaborate doon sa mga local streamers like basketball, volleyball. And streaming is probably the most modern way of entertainment. And it could be a path for him. Apart from creating original content is yung makipag-collaborate pa siya sa mga streamers. Stream on his own and put his face out there kasi nandun na rin yung pangalan niya. Diba? What can you take away from the Clue Entertainment's experience and how do you think that can apply to your own venture? I would say Clue Entertainment has a really strong team. Marami sa kanilang magaling mag-video, mag-photo, mag-edit. Nasa kanya lahat ng tools na kailangan niya. And for the future, I would love to collaborate with Chris. I do storyboarding and script writing. So maybe it could be a point of collaboration for us within the future. It will be a good opportunity for both of us. A message to Chris is congratulations on becoming a dad. As far as for Clue Entertainment, i-express mo kung ano talaga yung nasa utak mo and find ways to relay it to the audience. Isipin mo kung sino yung nanonood dun sa kabilang side ng TV para mas ma-tone down mo kung ano yung gusto mong content. Watch out for Anti-Hive contents, Anti-Hive TV on YouTube. It will be posted through the Vibant channel. Every time na magre-release kami ng content, it will be released there. So, abangan nyo na lang. Hi, ako si Chris, CEO ng Clue Entertainment. So, ano yung naging interest mo? Paano ba napasok yung idea ng Clue Entertainment sa isip mo and ano yung parang problem na nakita mo sa community or sa na-experience mo na nag-lead to the Clue Entertainment? First of all, nakita kong pumasok sa industry na parang yung sa event namin ni Rolly. Doon ko nakita yung community dito na parang ang laki pala na magsasama-sama ang mga community dito. Lahat ng entertainment. Tapos, doon ko nakita na parang gusto kong nandun ako sa industry na yun. Nagsimula ako sa pag-sponsor sa event. Doon sa sinabi nga ni Rolly na event niya, weekend, holidays. If may imagine mo na parang every month kong gawin to, every month sila magsasaya. Sumunod na parang content ko pag highlights ng basketball game. So doon ko rin nakita ibang community. So yung basketball community natin dito sa Toronto, ang laki ng bundle dito. Like ang dami nag-sponsor din. So nag-sponsor din ako doon. Doon rin yung halos audience ko. Sa Miss, ayun na yung parang sunod na ko, na-achieve.
Clue Spotted, Clue Chronicles, Clue BTS, True Event. Backstage, parang ginawa natin, nag-cover ako ng mga artists. Doon ko na-experience mag-photo-photo. Akala ko nga, madali lang eh. Ang komplikado pala. Through YouTube pa nga eh. Sa mga mentor ko pa rin. Doon ko na-develop yung parang sa pag-edit ko. Natututunan ko sa mga konting bagay na ina-explore ko. So after nun, yung Chronicles naman, gusto ko ma-interview yung mga business owner na Filipino dito. Like yung mga potential na mga hindi nabibigyan ng spotlight. Tapos, ayun nga, dumating yung Taste of Manila. Doon ko rin naranasan mag-host. Sabi ko, ang dami kong nasusuot na sombrero. Like yung, eto. Like, ang dami kong sombrero nasusuot na parang ang hirap na i-maintain yung kung saan ako mag-focus. At least na-experience ko rin, di ba? Pero yung totoo, parang ano ba ang fluent? I mean, parang dun ko i-focus sa mga una kong ginawa. Talagang i-improve pa talaga. So at least, yung mga venture ko na gusto ko pang i-master ko muna yung mga natutunan ko ngayong year. So para talaga hindi magwatak-watak. Una-una ka-work si Rolly sa pag-organize. Lahat talaga nag-intern ako mag-shadow sa kanya. Kasama ko siya kumausap ng venue owner, kung paano mananalita. Sa pagsama ko sa kanya doon, dami ko rin na-stock ng knowledge. At saka sa circle talaga yata yun eh, kung sino yung mga nakakasama mo. Si Fraser, naka-work sa Taste of Manila. Unang kasama ko siya. Nakita ko yung kung paano mag-media talaga sa event. Tapos, Itchworms, doon ko nakita yung yung paano mag-handle ng artist. Sa pasama-sama lang sa kanila, parang dami ko na-adapt eh. Willing ako matuto, tapos willing din ako sumuport. Ano yung spotted? Spotted, kunyari, nakita ko yung isang artist. Then, lalo na kapag, kunyari, basketball player, may highlights siya sa akin. Parang Clue Spotted, tapos ang Clue Chronicles naman, ay interviewing artist, entrepreneur, business owner. Kung paano sila nagsimula, makwento nila, at kung paano sila nakarating sa pwesto nila. And then, yung Clue BTS, pag media ko, coverage sa mga event. Ano yung parang pinakamahirap na obstacle yung na-experience mo over the past year? Tapos, paano mo nahanap sa sarili mo ma-overcome? So, yung pinakamahirap na nangyari sa akin, yung di ako naubusan na, hindi, parang lagi ako nag-iisip ng idea na parang ko siya, nag-jinx, na parang dapat isa-isa nga lang muna, ang dami kong sinusubukan talaga. Tapos, eto sa circle namin dito, tinulungan nila ako makapag-interview sa artist. Tinulungan nila ako ma-experience yung pag-organize ng ganitong event. Tapos iparealize kung ano mabibigay ko para sa community. Gusto ko makita doon sa nagsimula sa akin at may mga kaibigan ako na tumutulong sa akin na may mga kanya-kanyang platform. Si Rolly, Balot Nation, si Fraser, Kwento Media, si Kuya Ralph, Vibe Ant, si Kuya Bry, Ant Hive. Hindi lang siya paggagawa ng mga event. Hindi lang siya production team. It's more than that, like family. Hindi lang pang pamilya. Hindi na siya pang pamilya. Pang sports pa. Hindi, nag-shoot ka ng sports. Importante. Malaga. At the end of the day, gabi na. Gabi na. Gabi na. Pero talaga kasi yung resources. End of the day, gabi na. So, this question was refined with the help of Kuya Ryan and Kuya Roland. Shout out. Hi. So, you mentioned that the Clue Entertainment had a great first year. Ang dami mong na-achieve, big names, so many events, sponsor, host, ang dami mong nagawa. Congratulations. So, what's next for you? Andun pa rin ako. Gusto ko lang i-polish. Parang ihasa. Para at least makilala ako doon na parang kung saan ako nagsimula, doon talaga ako. Kunyari, sa Clue Spotted, Clue Entertainment, Clue Chronicles, Clue BTS, at least magpaganda ko pa yun through social media, kung paano ko sila pakita sa mga community natin sa social media. Okay. At syempre, doon ko na baka mamaya, o kaya next year, doon ko na ipapasok yung pag-event. So, next question is, ano yung message mo para sa sarili mo next year? So, this is your past self. Anong message mo kay future Chris or future Clue Entertainment next year? So, para kay Chris, busy ka na, alam mo na priority mo,
anak, pamilya, tapos kung saan ka masaya. Isipin mo lahat ng mga gagawin mo bago ka padalos-dalos. Kung di kaya, hindi pa oras. At kay Clue Entertainment naman, mag-focus kung saan ka talaga nakilala. At i-develop mo hanggang doon ka step ulit ng panibagong adventure. Isa-isa. Para hindi confusing. Anak kami. Ayun na. Thank you guys. Clue Entertainment 2024 signing off. Pause. I'm Fraser from Kwento Media. I'm Roland of Balut Nation. Raf of Vivant. Brian of Anthive. Real Clue sa Cluent. Tama ba? Sa Cluent.